Ang unang digmaan pandaigdig ay isang malaking kaganapan sa kasaysayan na nagkakaroon ng malaking epekto sa mundo. Maraming mga kadahilan ang nag-ambag sa pagsiklab ng digmaan. Ngunit ang apat na pangunahing sanhi ay ang nationalism, imperialism, militarism, at ang sistema ng mga alyansa. 1. Nationalism. Ang nationalism ay ang pagmamalaki at pagmamahal sa sariling bansa at ang paniniwala na ang sariling bansa ay mas mataas kaysa sa Europa. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, maraming mga grupo ng mga tao na nagnanais magkaroon ng sariling mga estado o magkaisa sa kanilang mga kapwa mamamayan. Halimbawa, ang mga Serbian na nagnanais na magkaisa sa kanilang mga kapwa Serb sa ilalim ng isang estado. Ang nationalism ay nagdudulot ng mga tension sa pagigitan ng mga bansa, lalo na sa mga bansa may magkasalungat na interes. 2. Ang imperialism ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng bansa sa ibang mga bansa noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang mga pangunahing kapangyarihan ng Europa ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa mga kolonya at Afrika, Amerika. Ang pagnanais para sa mga kolonya ay nagdudulot ng mga tensyon sa pagitan ng mga bansa at naging isang mahalagang kadahilan ang pagsiklab ng digmaan. 3. Militarism. Ang militarism ay paniniwala ng militar at ang mahalaga sa seguridad ng bansa. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, maraming mga bansa sa Europa ang pagpalakas ng kanilang hukbo at nagtayo ng mga bagong armas. Ang militarism ay nagdulot ng isang kapaligiran ng takot at kawalang tiwala sa pagitan ng mga bansa at nag-ambag sa pagsiklab ng digmaan. 4. Sistema ng mga alyansa. Ang sistema ng mga alyansa ay isang mahalagang kadahilan sa pagsiklab ng digmaan. Sa Europa, noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga bansa ay mga alyansa sa isa't isa. Na magsimula ang digmaan ng mga alyansa ay nagdulot ng paglaganap ng digmaan buong Europa. Ang unang digmaang pandaigdig ay isang malaking kaganapan sa kasaysayan na nagkaroon ng malaking epekto sa mundo. Ang digmaan ay nagsimula noong 1914 at nagtapos noong 1918. Ang dalawang pangunahing alyansa na naglaban sa digmaan ay ang Triple Entente at ang Triple Alliance. Triple Entente. Ang Triple Entente ay binubuo ng France, Russia at Great Britain. Ang alyansa ay nabuo noong 1907 at naglalayong magbigay ng suporta sa isa't isa sa kaso ng pagsalakay. Ang Triple Entente ay nabuo bilang tugon sa pagbuo ng Triple Alliance. Ang dalawang alyansa ay nagkaroon ng mga magkakasalungat na interes at ang kanilang pagbuo ay nagdulot ng isang kapaligiran ng takot at kawalang tiwala sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Triple Alliance. Ang Triple Alliance ay binubuo ng Germany, Austria-Hungary at Italy. Ang alyansa ay nabuo noong 1882 at naglalayong magbigay ng suporta sa isa't isa sa kaso ng pagsalakay. Ang Triple Alliance ay naglalayong pigilin ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng France at Russia. Ang alyansa ay nagbigay ng suporta sa Austria-Hungary nang magdeklara ng digmaan sa Serbia na nagdulot ng pagsiklab sa unang digmaang pandaigdig. Ang pagbuo ng Triple Entente at ang Triple Alliance ay nag-ambag sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Ang dalawang alyansa ay nagkaroon ng magkakasalungat na interes at ang kanilang pagbuo ng nagdulot ng isang kapaligiran ng takot at kawalang tiwala sa pagitan ng mga bansa sa Europa.
Nang magsimula ang digmaan, ang mga alyansa ay nagdulot ng paglaganap ng digmaan sa buong Europa. Ang unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng ilang mahalagang labanan na nagmarka sa kasaysayan ng digmaan, pang-ekonomiya at panlipunang epekto. Ang unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng mga bansang kasangkot. Ang digmaan ay nagresulta sa pagkawala ng mga tao, ari-arian at infrastruktura. Ang digmaan ay nagdulot ng malaking pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at nagdulot ng pagkakulangan sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang digmaan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan. Ang mga kababaihan ay nagtrabaho sa mga pabrika at iba pang industriya habang ang mga lalaki ay nakikipaglaban sa digmaan. Ang digmaan ay nagdulot ng pagtaas ng nasyonalismo at pagkahati-hati sa pagitan ng mga bansa. Ang unang digmaang pandaigdig ay isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo. Ang digmaan ay nagdulot ng pagbagsak ng mga imperyo, paglikha ng League of Nations at malalim na epekto sa ekonomiya at lipunan. Ang mga bunga ng digmaan ay nagkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang politika at kultura at pagpatuloy na nakakaepekto sa mundo hanggang sa kasalukuyan. Ang unang digmaang pandaigdig ay isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo na nagdulot ng malalalim na epekto sa politika, ekonomiya at lipunan. Narito ang ilang pangunahing bunga ng digmaan. Pagbagsak ng mga imperyo. Ang digmaan ay nagdulot ng pagbagsak ng ilang malalaking imperyo sa Europa, kabilang ang Imperyong Austro-Hungaro, Imperyong Ottoman at Imperyong Ruso. Ang pagbagsak ng mga imperyong ito ay nagresulta sa paglitaw ng mga bagong estado tulad ng Czechoslovakia, Yugoslavia at Poland. Ang pagbagsak ng mga imperyo ay nagdulot ng malaking kaguluhan at karahasan dahil sa mga laban para sa kapangyarihan at teritoryo. Ang paglikha ng League of Nations. Sa pagtatapos ng digmaan, itinatag ang League of Nations, isang international na organisasyon na naglalayong maiwasan ang mga digmaan sa hinaharap. Ang League of Nations ay nilikha batay sa ideya ni Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos na nagmukay ng isang bagong kaayusan sa mundo na batay sa kolektibong seguridad at kooperasyon. Kahit na ang League of Nations ay nagkaroon ng ilang tagumpay sa paglutas ng mga alitan, hindi ito nagtagumpay sa pagpigil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pang-ekonomiya at panlipunang epekto. Ang unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng mga bansang kasangkot. Ang digmaan ay nagresulta sa pagkakawala ng mga tao, ari-arian at infrastruktura. Ang digmaan ay nagdulot ng malaking pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ang digmaan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan. Ang mga kababaihan ay nagtrabaho sa mga pabrika at iba pang industriya, habang ang mga lalaki ay nakikipaglaban sa digmaan. Ang digmaan ay nagdulot ng pagtaas ng nasyonalismo at pagkakahati sa pagitan ng mga bansa.